Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former Speaker, although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. Mako-compromise, no? Meron reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko at walang contractor na pupunta doon. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update page. Pati nga ho si Senator Kong Dante Marcoleta hinahamon ng pumunta daw dito sa office niya na wala naman daw talagang pumupuntang contractor. Hindi lang ho yan ang ating pag-usapan mga ka-update kasi mainit-init ho to. Ito nga ho mga ka-update, basahin na lang ho natin. Romualdez po iimbitahan sa Senate Blue Ribbon Hearing. Ibig sabihin ho niyan mga ka-update, nakapagsulat na ba sila ng magaganda nilang script? Tanong lang ho, tingin niyo ho ba mga ka-update, may naisulat na bang script ang mga taong ito? Diba? Tanong lang mga ka-update, ano ho sa tingin niyo? Kasi noon lamang mga ka-update, ilang buwan pa lamang lumipas, isang buwan pa lang ho ba? Nag-resign ho siya dyan sa Blue Ribbon. Kasi nga ho, hindi niya kayang harapin yung kahihiyang ginawa niyang may litrato sila dyan ng mga diskaya, tapos sasabihin mo wala kang litrato o walang pumupuntang kontraktor dyan sa office mo. Oras na tiniktikan ka ni Kong Dante Marcoleta na kuping, mapapahiya ka lang. Mapapahiya ka lang. Tapos hahamunin mo pa siya na araw-araw pa siyang bumisita sa office mo. Natural ngayon, dumidistansya ka na. Kasi alam mong may litrato ka na, meron pa kayong, diba? Halata na ho sila mga ka-update. Yung mga galawan ho nilang yan, hindi pa ho yata sila pinapanganak. Ginagawa na rin noon ng mga nakaluklok dyan sa Senado. Di ba? Yung mga galawan ho nila, laos na ho yan. Di ba? Bumalik ka ngayon sa Senate Blue Ribbon Hearing, tapos iimbitahan mo na si Romualdez. Siyempre, nakagawa na kayo ng, hindi natin alam kung ano yung ginawa nila. Di ba? Ilang araw, ilang weeks, isang buwan ba'y lumipas, mga ka-update, bago ho siya mag-iimbestiga kay Romualdez. Pero kung hindi inalis dyan si Kong Dante Marcoleta, panigurado mga ka-update, nakakulong na ho yan si Tambaluslos. Baka hindi lang ho yan yung nakakulong dyan. Pati ang si Saldico mga ka-update, panigurado, nakauwi na ho yan, umiiyak na rin sa kulungan kasama ni Tamba. Ngayon, iimbitahan mo sa Blue Ribbon Committee, ilang weeks, isang buwan ba'y lumipas bago nyo gawin yan? Yung mga galawan ho ninyo, halatado ho masyado. Kaya mga kabit, wag na ho natin patagalin ito. Pakinggan ho natin kung ano-ano pa yung pinagdadakdak nitong si Ping dyan sa Senado. Kaya mga kabit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya rekta na ho tayo. Magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So, kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga... Unang-una sa lahat, Ping, mas credible naman niyang si Gutesa sa mga gusto mong ilabas na witness. Paano maniniwala yung taong bayan sa'yo?
Ha? Paano maniniwala? May mga litrato ka ng mga malalaking kawatan dito sa mundo. Dito sa Pilipinas. Diba? Kaya maraming trolls yung sumasang-ayon ho sa mga taong iyan. Pero tingnan nyo, pag nasa ibang social media, yung hindi hawak ng trolls, pinagtatawanan lang ho sila ng mga Pilipino. Diba? Katulad na lamang yan, no? Iimbitan si Romualdez tsaka si Ko. Ano yung nagpapatawa ka na naman? Nakasulat na naman ba yung maayos yung script? Diba? Halatado ho kasi sila mga ka-update. Yung mga galaw ho nilang yan. Testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Kutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. You know, may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon, no? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Sir, Kung gusto nyo naman palang dyan lamang nakapokus o nakatutok sa Blue Ribbon ni Romualdez na mga korap na politiko, bakit tinanggal pa dyan si Kong Dante Marcoleta? Napakaayos na ho. Diretso, tuwid na tuwid ho. Yung Blue Ribbon chair kay Kong Dante Marcoleta. Bakit ho siya yung inalis? Di ba nakakapagtaka ho, nakakapagduda, yung pala malilihis ho nila yung usapin. Ngayon, sa pagdadalo niya ni Tambaluslos, mga ka-update, wala ho yung mangyayari. Dahil hindi ho si Senator Marcoleta ay nakaluklok, kumbaga magiging state witness rin ho yan. Hindi ho yan guilty. Panigurado at panigurado, mga ka-update, malalaglag lang ho dyan si Saldico, tsaka yung mga Diskaya. Sila Alcantara, tsaka yung mga small time. Pero yung mga pinaka-utak ho nila, yung mga mastermind ho, paano ho iimbestigahan? Diba? Wala ho, hindi ho makukulong yan si Tambaluslos hanggang sila ho'y nakaluklok. Poprotektahan ho nila yan. Lalong-lalo na ho yung Senate President ngayon, si Juan Bol University. Diba? Yun din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang Yung mga standard or specimen signatures ni Atty. Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kino-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match Hindi naman kami yung nag-conclude kundi NBI plus yung... At yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir? Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestigahan na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember when I gave plus drives kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nando naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media, di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging daya natin para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So, walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun, we're there right now and we intend to continue. So, yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin?
Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng subpoena do Sistecom yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena do Sistecom kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So, dapat ma-invite po uli mag-asawang Diskaya? Yes, nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai-contribute pa, no? Patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. No? So sir, itong investigation sa flood control anomalies, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other. The last time we met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam, meron kaming kausap who offered mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget. Meron sila mga resource persons na nag-offer ng assistance. So we welcome. And marami kaming na-discuss doon. Number one, alisin talaga namin yung unprogrammed fund. No? Ang program appropriations, matitira lang yung sa foreign assisted. No? Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction fund, hindi naman pwedeng alisin yon kasi paano kung mayroong calamity. Second, yung full transparency. No? Na-discuss na namin ito and we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na-figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, we'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way to the BICAM, all the way to the enrolled bill. Sir, parang na-miss nyo yung mga budget hearings. So, pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah, kasi na-immobilize nga ako. I was decommissioned ako for 2 weeks because of my corneal surgery, Kaya, but sabi ko sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So, we're preparing for the plenary debates, and I hope I can still contribute my worth, sa pagpasa ng budget. Sir, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former Speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the Speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa... Isa pa mga kabdik, tsaka malabo rin dumalo itong si Saldico kasi nasa ibang bansa na yan. Yung mga ari-arihan nga ho niyan, mga kabdik, wala na. Yung 3 jet niya wala na rin sa Pilipinas. Kaya tingin ko, dadalo ito si Tambaluslos, tapos ilalaglag lang nila yan si Saldico. Yung mga Diskaya,
yan pong mga maliliit yung mga small time. Sila Alcantara, sila Bryce. Di ba yan lang ko yung malalaglag dyan. Pero yan si Tambaluslos, protektado ho nila yan mga ka-update. Last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi ma-hit yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try, you know. Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, no, we're thinking of sending subpoena duces tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road, ano? At saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed, between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans, or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read doon sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issuehan ng subpoena, kapag hindi pa rin humarap, ay pwedeng congressman siya. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin. Yes, Senate. through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Ako si Camille. Nahin natin, Amor. Opo. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi he has to clarify yung kung meron siyang maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. No? At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya.
No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yon. Hindi ba ang sariling... Yan po ang bagong Pilipinas, mga ka-update. Isipin mo yon, gisahin na lang natin yung mga witness. Huwag nyong isip nyo na lang yung mga corrupt, yung mga magnanakaw. Di ba, imbis na banatan o ipakulong itong mga sila Tambalos o sila Saldico, unahin pa ho nila itong affidavit o yung mga papeles na inilalahad ni Gutesa. Yan po yung bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Sampalan ho ng pera, kaliwat kanan, safe na yung mga corrupt, mga magnanakaw dyan. Sariling gawa ni Gutesa yung affidavit. Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, ano? Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yun ang... Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta, no? And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. Kaya yan mga ka-update, paano magtitiwala dyan si Kong Dante Marcoleta kung ganyan yung ginagawa niya? Imbestigahan mo o pa-spy mo kung gusto mo. Sila Tambaluslos, hindi sila Gutesa. Sila Kong Dante Marcoleta. Isipin mo, gigipitin mo kapwa mo senador. Diba? Bakit ayaw yung paniwalaan? Ay sabagay, kaya nga pala mga ka-update, pera-pera pala yung usapan dito. Diba? Kaya mga update dito ho natin tatapusin ang ating reaction video. Mag-komento ho kayo ng mga opinion nyo ukol sa gagawin na ang tawag ho dito, babanat niya kay Senator Kong Dante Marcoleta at parang hinahamon niya ho mga ka-update yung antapang-tapang niya ho niya sa pagbabalik niya dyan sa Blue Ribbon Committees. Pati ito mga update, mag-komento naman kayo dyan kung matindi nga ba ang script na ginagawa nitong si Ping Escalera na pagpapatawag dito kay Zaldico at kay Tambaluslos. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.